Nais mo pang maglaro at maglibang, ngunit wala kang kalaro at walang mapuntahan, sagot kita. Baka dadalhin kita sa kung saan, kahit hindi ka umalis sa pinaupuan. Halika na. Baka dadayo tayo sa malayo, matututo gamit ang libro. Maaaring Biblia para sa kabataan ng Diyos. Mag-aral at masaya, umawit at magbubuhos. Maaaring Biblia para sa kabataan ng Diyos. Mag-aral at masaya, umawit at magbubuhos. Abrakada. What's up mga kabakada? Happy New Year! Lolo Paps, mamaya ka pa po, diba? Ay, pasensya na. Na-excite ako sa season 2 ng Abakada. Kamusta ba kayo? Ayos pa kayo dyan? Siyempre naman. Namiss ko talaga ang ating mga kaabakada. Kayo ba? Namiss nyo ba ako? Talaga ba? Sige, dahil namiss natin ang isa't isa, simulan na natin ulit ang abakada. Tungo, matay, dikit, bago manalangin. Isipin siya'y nakikinig sa aming dalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po muli sa panibagong araw na iyong binigay. Maraming salamat din po sa pagkakataon na kami po'y makakapag-aral ng iyong salita. Turuan niyo po kami at naway salita po ninyo ang siyang tumanim sa aming mga puso at isipan. Gabayan niyo po kami at samahan sa hapon na ito. In Jesus' name we pray. Amen. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God made the trees, my God made the seas, my God made the elements too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Grabe, namiss ko talaga ang kantahan natin.
Ngayon na lang ulit ako nakakanta. Woohoo! At ang pinaka na-miss ko sa lahat, syempre, hindi lang ang mga teachers, kundi ang pag-aaral ng bagong Bible story. Ano kaya ang lesson natin ngayon? Basta maganda yon. Bagong story na naman to. Woohoo! Excited na ako. Woohoo! Tara at makinig na tayo. Wow, ate, ang gaganda naman po ng mga halaman natin. Maganda, parang ako. Opo naman ate, basta lilibre mo ako ng merienda. Sure. Pero biro, uso yung mga pagtatanim tsaka pag-aalaga ng halaman ngayong pandemic. Marami nga ako nakikita na nagpo-post sa Facebook ko. Tapos may tawag pa sila dito, yung mga plantito tsaka plantita. Nakakatuwa din naman po kasi ang daming magagandang klase ng halaman. Oo, sinabi mo pa. At kahanga-hangang isipin na ang lahat ng may likha nito, walang iba kundi ang ating Diyos. Kayo mga kaabakada, namamangha din ba kayo sa kagandahan ng mga halaman na nakikita niya sa ating paligid? Halina at samahan niyo akong pag-aralan at alamin ngayong hapon ang iba pang mga kamangha-manghang nilikha ng ating Diyos. O, makinig ng mabuti kay teacher ah! Magandang araw mga kaabakada, 2021, bagong taon at syempre, mas maraming bagong kwento. Tayo ay patuloy na mag-aral ng Bible at sana natuwa din kayo sa aming mga munting regalo sa mga laging nanonood. Kung kaya, tutok lang. Patuloy niyong i-like at i-share ang page natin sa Facebook. At muli, ako ang inyong Teacher Melly na nagpapaalala na ang pag-aaral ng Biblia ay tunay na masaya. Ang story natin ngayon ay mula sa aklat ng Genesis. Ito ang unang aklat sa Biblia. At ang ibig sabihin ng Genesis ay pasimula. Mababasa natin dito ang pakikitungo ng Diyos sa mga tao. Halina at kilalanin natin ang Diyos ng Bible. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang kasaysayan ng paglikha. Ito ay mababasa sa Genesis chapter 1 at chapter 2. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Pagkatapos, inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Ang pagitang ito ay tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. at iyon nga ang nangyari.
Inawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Itubo sa lupa lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. at yun nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng mga uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at mga punong kahoy na nagbubunga ayon sa kani-kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Karoon ang mga ilaw sa kalangitan na maghihiwalay sa araw at gabi, at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magniningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. at iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw, at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Nilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay ng liwanag sa mundo kung araw at gabi, at para ihiwalay ang liwanag sa dilim. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig, at magsilipad ang iba't ibang hayop sa iyong papawid. kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At binasbasan niya ang mga ito at sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maaamo at mailap, malalaki at maliliit. at iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga ito at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Likain natin ng tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at tumagapa. kaya nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok sa lupa at hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden o Garden of Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. Siya si Adan, ang unang tao. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, Malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain nito, ay tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito kay Adan para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila. At kung ano ang itawag ni Adan sa kanila, iyon ang magiging pangalan nila. Kaya, pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop
na lumilipad. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, Hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. kaya tinatulog ng Panginoong Diyos si Adan ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaglinom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ni Adan, Narito ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking buto, laman na kinuha sa aking mga laman. Tatawagin siyang babae, sapagkat kinuha siya mula sa lalaki. ang unang lalaki ay si Adan at ang unang babae ay si Eva. Nang panahong iyon, kahit wala silang damit, ay hindi sila nahihiya. Nakita ng Diyos na ang lahat ng kanyang nilikha ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. Nang ika-7 araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ika-7 araw mula sa lahat ng kanyang mga gawain. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa. Sa araw na nilikha ng Panginoong Diyos ang langit at lupa. Kamusta mga kaabakada? Ayos ba kayo dyan? Ay, nandito na ulit tayo at alam niyo ba, maraming katangian ng Diyos. Ang ilang sa mga ito ay nakita natin sa ating Bible story. Ang ilan sa mga ito ay una, ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Bago pa man nagsimula ang oras at ang kasaysayan ng universe, ang Diyos ay naririyan na at magpakailanman. Ang Diyos ang nag-iisang makapangyarihan o yung tinatawag na omnipotent. Siya ang lumikha mula sa wala. At sa ating istorya ngayon ay sa kanyang salita lang ay nangyayari na. Ang galing, no? Diyos ang nag-iisang makapangyarihan. Siya hindi na nakakaalam ng lahat o yung omniscient. Ang kaalaman ng ating Diyos ay higit sa lahat ng ito ay mapagsawalang hanggan. Grabe, di ba? Talagang sabi nga ng kanta, He is higher than the highest and greater than the great. Oh, gusto nyo bang kantahin ko? Huwag na. Si Pastor Wendell ang bahala dyan. Oh, ayos ba yun? Ayos! Maraming salamat, Lolo Paps! Sana marami tayong natutunan ngayon. Kung alam natin na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, dapat lang na sa Kanya tayo kumuha ng lakas. Kung alam natin na ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat, sa Kanya tayo dapat makinig at magtiwala. At sa lahat ng ginawa ng Diyos, napansin niyo ba na tanging tao lang ang Kanyang ginawa na espesyal? Ginawa tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Hiningahan tayo ng buhay. Tayo ay may kaluluwa. Ikaw at ako ay espesyal na likha ng Diyos. Kaya kahit ang tao ay nahulog sa kasalanan, ikaw at ako ay inibig ng Diyos. Kaya dumating si Jesucristo para iligtas tayo. Yan ang abangan natin sa susunod na linggo, kung paano ang tao ay nahulog sa kasalanan. Hanggang sa muli, ako muli si Teacher Merly na nagpapaalala na Diyos lang ang tunay na makapangyarihan, kaya siya lang ang dapat nating asahan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Paalam!
Hello mga kaabakada! Kamusta kayo? Tagal na nating hindi nagkita, no? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at okay na okay kayo. Ako pala ulit si Ate Bea at welcome sa ating Verse of the Week. At ito ay makikita natin sa Colossians chapter 1 verse 16b. All things are created by Him and for Him. Colossians chapter 1 verse 16b. Isang magandang paalala ito mga kaabakada para sa atin na ang lahat ng bagay dito sa lupa, lahat ay gawa ng isang makapangyarihang Diyos. Kaya tayo bilang isa sa Kanyang nilikha ay dapat magpuri at maglingkod sa Kanya. Kaya lagi nating tandaan ang Colossians chapter 1 verse 16b. All things are created by Him and for Him. Colossians chapter 1 verse 16b. Magaling mga kaabakada, at iyan ang ating Verse of the Week. Paalala, pwede din kayong mag-send ng video na nire-reset ninyo ang ating memory verse upang malaman namin kung ito ba ay inyong nakabisad. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado mga kaabakada. Paalam! Hello mga kaabakada, ako nga pala si Tisha at ako ang makakasama niyo sa paggawa ng crafts sa araw na ito. Namiss niyo pag gumawa ng crafts kasama kami? Kami din, namiss din namin kayo. Kaya simulan na natin ang paggawa ng crafts. Ito ang ating mga kailangan. Glue, bond paper, colored paper, pencil at ballpen, marker, at gunting. Kumuha ng bond paper at kumupit ng hugis bilog dito. Pagkatapos, guhitan ng ganito at kulayan ng green sa loob. Pagkatapos kulayan ng green sa loob, kulayan naman natin ng kulay blue sa labas. Ayan, meron na tayong nagawa ng earth. Ngayon naman, tabi natin ang ating ginawa at kumuha tayo ng colored paper at gumuhit ng kamay. Pagkatapos, atin itong gupitin. Paalala mga kaabakada, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Magpatulong ka na ate o kuya sa paggupit. Ulitin lang ang proseso hanggang sa makagawa ka ng 5 kamay. At pagkatapos gumawa ng 5 kamay, isulat naman natin sa gitna nito ang all made in God's image. Pagkatapos, kuhanin ulit natin ang ating earth na ginawa at idikit natin sa palibot nito ang mga kamay. At ito na ang ating gawa mga kaabakada. Ayan, tapos na tayo mga kaabakada. Madali lang gawin. Kaya gumawa na rin kayo at isend sa amin ang picture natin ng mga gawa. Hanggang sa susunod na paggawa ng crafts mga kaabakada. Paalam!
Masaya talaga kapag may abakada. Nakukumpleto ang Sabado ko. Kayo ba, masaya din kayo mga kaabakada? Ako, ang dami ko na namang natutunan. At walang kupas pa rin ang mga teachers natin. Lalo silang gumagaling. Pero syempre, masaya talaga ako dahil nagbalik na ang abakada. Kaya lagi lang tayong tututok ha mga kaabakada tuwing Sabado ng hapon dito sa paborito nating abakada.